Ito pa mga kababayan, magandang araw po. Idugtong na natin itong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Paalala sa mga pulis, challenge, challenge niya po itong si bagong Chief PNP Nicolas Torre, na ang sinasabi niya dito, panatilihin ang kaligtasan ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga krimen, mga kasulok-sulukan ng mga lansangan na nagdudulot ng mga nakawan, huldapan. Yan po ang challenge dito ng ating Pangulo sa bagong Chief PNP, at pinag-utos niya rin mga kababayan dito na itong pagpapabilis ng mga kaso na nasasangkot ng mga pulis natin ay dapat makasuhan agad-agad at masibak sa kanilang tungkulin kung kinakailangan sisibakin. Yan. At pinag-utos din mga babayan ng ating Pangulo na kasuhan ng mga drug lord, hulihin yung mga drug addict. Ay grabe, nakakagulat ito mga babayan. Talagang yung mga DDS dyan na nagpapanggap kunyari galit sa droga, sila naman pala ito yung mga drug addict, ay dapat na kayong kabahan dito. Alam naman natin na yung iba dyan, kunyari galit sa droga, katulad ng ginagawa ni Rodrigo Duterte dati, di ba? Kunyari galit sa droga pero katabi niya drug lord, political advisor pa, ang pangalan na si Michael Yang. Diba? Nalaman po ng Quadcom yan na siya po ay drug lord. Di nagpapanggap lang siya na galit sa droga kasi yung katabi niya mismo drug lord. Diba? Yan ang nakakainis dyan mga kababayan. Kaya itong bagong challenge ng ating presidente sa bagong PNP chief na si Nicolas Torre ay kailangan po ito mangyari mga kababayan, dahil utos na po mismo ng ating Pangulo. Hindi lang ito sasabihin na challenge. Yan, utos na mismo ng Presidente, Commander-in-Chief ng Republika ng Pilipinas mga kababayan. Diba? Presidente ng Pilipinas na mismo ang nagsasalita dito na dapat gawin agarang aksyon, panatilihin, iwas kaguluhan, 'di ba? Yung mga drug addict na yan ay tutukan. Kasi nagbabalikan di umano sila, sabi ng mga didis. Pero wala naman tayo nakikita. Diba? Wala naman tayo nakikita. Ayun po kung sino nagsasabi mga didis na yan. Baka mga kapitbahay nyo dyan ay nagpapanggap na didis. Sila pala yung mga drug addict. Pero ano pa man, mga kababayan, kailangan po tuparin yan ang ating bagong Chief PNP. Yes, para po sa ating mga kababayan, sa ating mga bagong henerasyon mga kababayan. Yan naman ang pinaka-importante dyan sa lahat mga kababayan. Alright? Narito ang mensahe na napakalupit na mga salita na ngayon lang natin maririnig sa tanang buhay mula nang naupo ang ating Presidente Bongbong Marcos mga kababayan. Kagulat-gulat po ito. Alright, pakinggan natin mga kababayan. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, and is being welcomed by Police General Romel Francisco Marvel, outgoing Chief Philippine National Police, for the arrival honors. On. Go! Ngol. To. Mga pinuno, tanghal. To.
ang dadala. Please. Ta! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod panangal upang libutin. Trooping the line, ladies and gentlemen, is His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, as our guest of honor and speaker in today's activity, the PNP Change of Command ceremony and the retirement honors for Police General Romel Francisco Marvil. He's being accompanied by Police General Romel Francisco Marbil, the outgoing Chief of Philippine National Police, and the Honor Guard Commander, Cadet First Captain Kyle Andre Dino of Philippine National Police Academy Cadet. Trooping the line is a long-established tradition in the Philippine National Police, which gives the guests of honor a chance to view the troops. Ngal. Ta! Mga pinuno, tanghal. Ta! Mga pinuno, ang dadala. Please. Ba. Ta! Pinuno, tapos na po ang parangal. Makinig sa pahayag, mga kasama. Pinapaabot ng ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya sa umagang ito. Ladies and gentlemen, the arrival honors for His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, has been completed. Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines. Once again, ladies and gentlemen, our honored guest, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President, Republic of the Philippines, together with the outgoing Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil. A warm applause for the President. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Executive Secretary Luke Bersamin, for your introduction. Please take your seats. The Excellencies of the Diplomatic Corps, Interior and Local Government Secretary, Secretary John Vic Remulla, and other cabinet members here present. The Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romy Browner, and the Major Service Commanders. Outgoing Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil. The newly installed Chief of the Philippine National Police, Police General Nicolas Torre III. Officers and civilian employees of the Philippine National Police,
ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ang ating mga bisita na dumating ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Today, we witness more than a ceremonial change of command. We come together to reaffirm a shared responsibility, a responsibility to uphold peace, to preserve justice, and to protect the dignity of the Filipino. Each change in leadership promotes the values that give strength to our institutions. It reflects a clear belief that lasting progress is grounded in consistent service, accountable governance, and leadership that never forgets its duty to the people. So allow me to express the gratitude of a nation to the man who has served with strength and with resolve, Police General Romel Francisco D. Marbil. General Marbil, you led the PNP with a compass firmly set on integrity, professionalism, and respect for human rights. In your stewardship, the PNP became a more people-centered, structured, and regulated institution. You guided our officers to serve with integrity, and in doing so, you restored the people's confidence in the uniform that the police wears. In moments that tested our resilience, from disaster response to crisis management, from general public safety to the conduct of a credible and peaceful 2025 national and local elections, you showed us what a smart, capable leadership looks like. Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan na sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. And for this, General Marbil, we are truly grateful. As we bid farewell to a leader who has embodied honor and excellence, we welcome one who is equally competent to lead the men and women of the PNP, Police General Nicolas D. Torre III. Your assumption of command comes at a time that calls for clarity, for courage, and for conviction. These challenges that we face are evolving. We have transnational crime, cyber threats, extremist violence, and even police misconduct. At the same time, the opportunities to earn trust and improve public service have never been more reachable. Your leadership will help define what kind of police force we continue to build. One that acts with precision, responds with compassion, and stands as a pillar of accountability. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at ang mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law, and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service.
May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Maraming salamat at mabuhay ang PNP, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.